Nakaligtas si Rocky Boy sa kamatayan dahil kay Tanggol. Ang taong matagal na niyang itinuring na kaaway, ngayon naging tagapagligtas. Ang dating puot na bumabalot sa kanya ay napalitan ng katotohanan. Hindi si Tanggol ang kanyang kalaban. Kung wala siya, matagal ng bangkay si Rocky Boy. Ang landas na tatahakin ay hindi na tunggalian, kundi pagkakaisa. Ang tunay na kaaway nila ay si Miguelito. Pag-uwi ni Rocky Boy, sugatan ang buong katawan, nagulat si Divina. Sa gitna ng luha, inamin niyang binugbog siya ng walang awa ni Miguelito at itinapon na parang basura. Nang marinig ang pangalan ni Miguelito, natigilan si Divina. Muling bumukas ang lumang sugat. Napansin iyon ni Rocky Boy. "Mama, kilala mo ba siya?" Nanginginig ang tinig niya. Hindi agad nakasagot si Divina. Bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Roberto, ang ama ni Rocky Boy, naglalagablab ang mga mata. "Miguelito na naman! Akala ko tapos na ang halimaw na iyon." Sigaw niya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Divina, ngunit tumanggi si Roberto. "Aalis tayo bukas? Hindi naligtas ang lugar na ito." Ngunit mariing umiling si Rocky Boy. "Hindi ako tatakbo. Hindi ko iiwan si Tanggol. Iniligtas niya ang buhay ko." Nabigla si Roberto. "Ano ang sinasabi mo?" Matatag ang tinig ni Rocky Boy. "Lalabanan natin si Miguelito ng magkasama." Samantala, nakaupo si Miguelito sa kanyang tagong lungga, pinupunasan ng dugo sa puting panyo, nakangisi ng malupit. "Rocky Boy, hindi ka makakatakas sa akin. At si Tanggol, siya ang unang babagsak." Nag-aalinlangan ang kanyang kanang kamay na si Cardo. "Sir, sigurado ka ba?" Paulit-ulit nang nakikialam si Tanggol. Tumilim ang mga mata ni Miguelito. Hindi niya alam kung sino talaga siya. Malapit na. Kinagabihan, mahinang bumagsak ang ulan habang nagpapahinga si Rocky Boy. Inaalagaan siya ni Divina. Nanginginig ang mga kamay. "Mama, bakit ka nagulat nang marinig ang pangalan ni Miguelito?" Tanong ng anak. Napuno ng luha ang mga mata ni Divina. "Anak, may tinago akong katotohanan sa iyo at sa iyong ama. Si Miguelito, minsan siyang lalaking minahal ko." Gumuho ang mundo ni Rocky Boy. "Ano?" Hagulgol ni Divina. "Bago ko nakilala ang iyong ama, si Miguelito ang una kong minahal. Ngunit isang gabi, nadiskubre kong sangkot siya sa pagkawala ng isang bata. Isang batang pinoprotektahan ko. Ang batang iyon, si Tanggol." Napatigil si Rocky Boy, bumigat ang paghinga, umikot ang kanyang isip. Patuloy na umiyak si Divina. "Nabigo akong protektahan siya. Kinuha siya sa atin at ang huling taong nakita kong malapit sa kanya, si Miguelito. Nagbago ang lahat. Ang kalaban nila ay hindi lamang isang malupit na tao, kundi isang nilalang na nakatali sa kanilang nakaraan, ang kumuha sa pagkabata ni Tanggol at nag-iwan ng sugat sa kaluluwa ni Divina. Ang laban ay hindi na lang para mabuhay. Ito ay kapalaran." Lalong lumiit ang mundo ni Rocky Boy nang ibunyag ni Divina ang masakit na katotohanan. Si Tanggol, ang batang minsang nabigo siyang protektahan, ang batang kinuha ni Miguelito. Pagsapit ng madaling araw, yumanig ang barangay sa isang malakas na pagsabog. Umakyat ang alikabok sa langit, nagsisigawan ang mga tao, nagsitakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, tumatakbo si Tanggol. Hinahabol ng mga tauhan ni Miguelito, bumubuhos ang bala. Sugatan ngunit matatag, patuloy siyang lumalaban. Tinatakpan ang sugat na para bang wala ng halaga ang sakit. At doon, nakita niya ang isang pamilyar na anino, si Divina, hingal, nasa gitna ng kalsada. "Tanggol?" sigaw niya. Natigilan si Tanggol. "Tita Divina, bakit?" Ngunit bago pa siya makalapit, sumabog ang putok. Tinamaan sa balikat si Divina. "Mama!" Sigaw ni Rocky Boy, dumating sa eksena, nanginginig ang tinig, habang ang dugo ng kanyang ina ay dumaloy sa ulan.
Tumigil ang oras. Humarap si Tanggol sa mga bumaril. Isa sa kanila ang kumilos ng kakaiba. Nag-alinlangan. Nanginginig. Nalaglag ang kanyang maskara. Napatigil si Tanggol. Hingal ang dibdib. "Kuya!" Bulong niya. Ang mukha ng lalaki ay refleksyon ng sarili niyang mukha. Mula sa malayo, narinig niya si Cardo. "Kapatid mo iyan!" Nanlaki ang mga mata ni Tanggol. Imposible, ngunit hindi maitatanggi. Biglang lumitaw si Miguelito, nakasakay sa itim na kabayo, nakangisi ng malupit. "Tanggol!" sigaw niya. "Kilalanin mo ang iyong dugo." Naghalo ang takot, galit, at pagkagulat sa dibdib ni Tanggol. Sino ang dapat niyang iligtas? Si Divina na duguan, si Rocky Boy na wasak, o ang misteryosong kapatid na sumira sa kanyang mundo? Sumugod ang mga tauhan ni Miguelito. Hinila ni Tanggol sina Divina at Rocky Boy sa ligtas na lugar. Sabay nagpaputok pabalik, ngunit isang gunman ang tumutok kay Rocky Boy. "Tanggol!" sigaw ni Divina. Sa isang iglap, tumalon si Tanggol, tinanggap ang bala, bumagsak sa pader. Dumaloy ang dugo, ngunit nagningas ang kanyang mga mata. "Hindi ko hahayaang ulitin mo ang ginawa mo sa akin," sigaw niya kay Miguelito. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Ngumisi lamang si Miguelito. Malamig. Kalahati pa lang ng katotohanan ang alam mo. Sa unang pagkakataon, nanginig si Tanggol. Ramdam niya, may mas malalim, mas masakit, mas mapanganib na lihim na nakatali sa kanyang kapanganakan. Samantala, sa labas, sumiklab ang isa pang unos. Lumabas sa publiko ang mga krimen ng pamilyang Guerrero. Ang mga food pack na ipinamigay nila ay nakalason ng 5. Marami pang nasa kritikal na lagay. Galit na galit ang mga mamamayan. Sumugod sa City Hall, nagsampa ng kaso. Lumabas ang dayaan sa eleksyon. Mga saksi ang nagpatunay ng massacre at manipuladong resulta. Nabalot ng takot ang mansyon ng Guerrero. Mariing sigaw ni Miguel. "Hindi ako magbibitiw." Mariing sagot ni Jackie. "Hindi ako makukulong." Ipinakita ng kanilang mga salita ang walang katapusang landas ng kasakiman at panlilinlang, at ang trahedyang kaakibat nito. Bago pa makasagot si Roberto, yumanig ang buong mansyon. Umuga ang mga dingding na para bang binumba mula sa labas. Dumating na ang kaguluhan sa kanilang pintuan. Nagsimula ang bagong kabanata ng pagkawasak. Nabagsak sa nakakasakal na katahimikan ang mansyon ng Guerrero. Nagsisigaw sina Jackie at Miguelito para sa seguridad, ngunit walang sumagot. Kumurap ang mga ilaw sa katuluyang namatay. Iniwan lamang ang isang kandila na nagliliyab sa altar. Sinubukan ni Roberto na patatagin ang kanyang tinig, tinawag ang mga anak palapit. Ngunit ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ay nagpatunay ng kanyang takot. May nakapasok na. Mula sa anino, umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tinig. "Abala kayo sa pagkakapit sa kapangyarihan? Hindi ninyo napansin na may nanunood na sa inyo." Lumitaw ang isang figura. Payat, nakabalabal ng itim, nakayuko ang ulo. Dahan-dahan niyang itinaas ang mga mata. Naglalagablab sa paghihiganti. "Ako si Lito Marasigan, anak ng lalaking pinaslang ninyo sa inyong masaker." Napasinghap si Jackie. "Imposible, wipe out na ang pamilyang Marasigan." Matalim ang sagot ni Lito. "Iyan ang gusto ninyong paniwalaan ng tao. Tinira ninyo ang aming komunidad. Binaril ninyo ang aking ama dahil tumanggi siyang pumirma sa inyong pekeng dokumento. At tinabunan ninyo ng pera ang lahat." Lumapit siya kay Roberto. "Ikaw ang nag-utos." Nanlumo ang mukha ni Roberto. Hindi totoo." "Tigilan mo ang pagsisinungaling," sigaw ni Lito. "Na-record ko ang lahat, bawat krimen." Nanginginig ang tinig ni Jackie. "Video." Malupit ang ngiti ni Lito. "Hindi ako nag-iisa.
2 undercover na kasama ko ang narito. At ngayon, ang usapang ito ay live streaming sa buong lungsod. Sabay-sabay na nag-buzz ang mga telepono. Notifications, comments, babala. Sumabog ang social media sa mga hashtag. Hashtag Guerrero Massacre, hashtag Justice for Marasigan, hashtag Peking Lingap, hashtag Kapit sa Pwesto. Nanikip ang dibdib ni Roberto sa takot. Itigil ninyo ito! Sigaw niya, nanginginig ang tinig. Ngunit bago pa sila makakilos, bumukas ang pinto. Pumasok ang 3 armadong lalaki, nakasuot ng tactical vest, handa nang tapusin ang lahat. Nanginginig sa takot ang mga gerero. Malamig na inanunsyo ng kaalyado ni Tito. Perimeter secured. Wala nang backup na darating. Lahat ng tao nila ay neutralized. Isa pa ang nagsabi, kompletong kontrolado na natin sila. Inabot ni Lito ang nanginginig na telepono kay Roberto. Tapos na ang paghahari mo. Harapin mo na ang halimaw na ikaw mismo ang lumikha. Kusang nagliwanag ang screen. Isang video ang tumugtog, isang matandang duguan, nakaluhod, at nakatutok ang baril ni Roberto sa kanya. Sa tabi, isang babaeng humahagulgol. Napasigaw si Jackie. Ano ito? Lumitaw ang mukha ng babae. Si Pilar, dating tagapayo nilang itinakwil ilang buwan na ang nakalipas. Ipinakita ng video ang katotohanan. Si Roberto ang nag-utos na patayin ang asawa ni Pilar dahil natuklasan nito ang dayaan sa eleksyon. Mahinang bulong ni Jackie. Hindi ito totoo. Ngunit nanatiling tahimik si Roberto. Ang kanyang katahimikan ay naging hatol. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jackie ang tunay na mukha ng kanyang ama. Papa, ikaw ang dahilan kung bakit gumuho ang buhay namin. Ikaw ang dahilan ng lahat ng pagdurusa. Napahawak si Roberto sa ulo, namumutla, durog. Ginawa ko ito para sa atin, para sa kapangyarihan. Nanginginig ang tinig niya. Sumabog ang galit ni Miguelito. Hindi ko akalaing kaya mong lumubog ng ganito kababa. Kumurap ang kandila, nagbunga ng mga aninong parang halimaw sa kanilang mga mukha. Sa wakas, bumagsak ang pader ng kasinungalingan at ang imperyo ng Guerrero ay gumuho mula sa loob. Samantala, lalo pang gumuho ang mundo ni Rocky Boy nang ibunyag ni Divina ang masakit na katotohanan. Si Tanggol ang batang minsang nabigo niyang protektahan, kinuha mula sa kanya, huling nakita sa piling ni Miguelito. Pagsapit ng madaling araw, yumanig ang barangay sa isang malakas na pagsabog. Umakyat ang alikabok sa langit. Nagsisigawan ang mga tao. Nagsitakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, tumatakbo si Tanggol, hinahabol ng mga tauhan ni Miguelito. Bumubuhos ang bala. Sugatan ngunit matatag. Patuloy siyang lumalaban. Tinatakpan ang sugat na para bang wala ng halaga ang sakit. At doon, nakita niya si Divina, hingal, nasa gitna ng kalsada. Tanggol! Sigaw niya. Natigilan si Tanggol. Tita Divina! Bakit? Ngunit bago pa siya makalapit, sumabog ang putok. Tinamaan sa balikat si Divina. Mama! Sigaw ni Rocky Boy dumating sa eksena, nanginginig ang tinig. Tumigil ang oras. Humarap si Tanggol sa mga bumaril. Isa sa kanila ang kumilos ng kakaiba, nag-alinlangan, nanginginig. Nalaglag ang maskara. Napatigil si Tanggol, hingal ang dibdib. Kuya? Bulong niya. Ang mukha ng lalaki ay refleksyon ng sarili niyang mukha. Mula sa malayo, narinig niya si Cardo. Kapatid mo iyan? Nanlaki ang mga mata ni Tanggol. Imposible, ngunit hindi maitatanggi. Biglang lumitaw si Miguelito, nakasakay sa itim na kabayo, nakangisi ng malupit. Tanggol! Sigaw niya. Kilalanin mo ang iyong dugo. Naghalo ang takot, galit, at pagkagulat sa dibdib ni Tanggol. Sino ang dapat niyang iligtas? Si Divina na duguan, si Rocky Boy na wasak, o ang misteryosong kapatid na sumira sa kanyang mundo. Sumugod ang mga tauhan ni Miguelito. Hinila ni Tanggol sina Divina at Rocky Boy sa ligtas na lugar,
sabay nagpaputok pabalik. Ngunit isang gunman ang tumutok kay Rocky Boy. "Tanggol!" sigaw ni Divina. Sa isang iglap, tumalon si Tanggol, tinanggap ang bala, bumagsak sa pader. Dumaloy ang dugo, ngunit nagningas ang kanyang mga mata. "Hindi ko hahayaang ulitin mo ang ginawa mo sa akin," sigaw niya kay Miguelito. Ngumisi lamang si Miguelito, malamig. "Kalahati pa lang ng katotohanan ang alam mo." Sa unang pagkakataon, nanginig si Tanggol. Ramdam niya, may mas malalim, mas masakit, mas mapanganib na lihim na nakatali sa kanyang kapanganakan. Samantala, sa labas, sumiklab ang isa pang unos. Lumabas sa publiko ang mga krimen ng pamilyang Guerrero. Ang mga food pack na ipinamigay nila ay nakalason ng 5, marami pang nasa kritikal na lagay. Galit na galit ang mga mamamayan, sumugod sa City Hall, nagsampa ng kaso. Lumabas ang dayaan sa eleksyon. Mga saksi ang nagpatunay ng masaker at manipuladong resulta. Pinipiga ng bagyo ang kanilang pinagtataguan, umuugong ang mga yabag sa labas. Sumilip si Kidlat sa bintana. 3 itim na sasakyang walang plaka ang huminto. Hinawakan ni Angkong ang kanyang baril, mariing bulong ni Lucho. "Masyadong mabilis, may nakakita sa atin." Kumalat ang takot. Pati si Tanggol ay pumikit. Biglang may tinig. "Tanggol, huwag kang lalabas." Si Maro iyon. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Maro, basang-basa ng ulan, sugatan, dumudugo ang kamay. "Wala nang oras? Nakilala na kayo ng mga tao ni Espineli. Hindi ko sila dinala rito. May nagtaksil sa grupo ninyo." Tumahimik ang lahat. Nagtanong si Tanggol, "Paano mo nalaman?" Matatag ang mga mata ni Maro. "Narinig ko mismo. Kausap ni Espineli sa telepono. Binanggit ang hideout na ito at ang bawat pangalan ninyo." Kumalat ang hinala. Mahinang bulong ni Eneng. "Isa sa atin?" Nanatiling tahimik si Maro. Biglang sumabog ang putukan sa labas, yumanig ang salamin, napasigaw si Sonia. Nakapasok sila sa likuran. Nagkagulo. Dumaluhong sina Kidlat at Angkong sa harap, sina Lucio at Teba sa likuran. Si Maro, duguan, nakasandal sa dingding. Bulong. Hindi ito negosyo, may iba silang pakay. Nagtanong si Dolfo, "Ano iyon?" Tumitig si Maro kay Tanggol. "Hindi mo alam, si Tanggol ang nawawalang saksi. Siya ang nakakita sa pagpatay sa kapatid ni Espineli. Siya ang batang nakakita sa tunay na pumatay. Siya ang totoong target." Parang bomba ang revelasyon. Napatigil si Tanggol. "Bata pa ako noon. Wala akong naaalala." Sagot ni Maro. "Eksakto. Gusto ni Espineli na manatili kang walang maalala." Biglang tumigil ang putukan sa labas. Bumigat ang katahimikan. Lumapit ang mga yabag. Isang malamig na tinig. "Tanggol, lumabas ka o mamamatay sila." Nanigas si Tanggol. Bulong ni Maro. "Hindi lang si Espineli. May iba pang may gusto sa iyo." Sinimulan niyang sabihin, "Isa sa inyo ang toxic." Bang! Umalingaw-ngaw ang putok sa loob. Kumalat ang dugo. Bumagsak si Maro. Mula sa dilim, lumitaw si Bulldog. Hawak ang baril. Malamig ang mga mata. "Matagal na akong tao ni Espineli. At ngayong gabi, ibibigay ko sa kanya ang matagal na niyang hinihintay." Itinutok niya ang baril kay Tanggol. Bumagsak ang katahimikan. Ang taong itinuring nilang kapatid ay siya palang kaaway. Nagliyab ang mga mata ni Tanggol sa pagkagulat at galit. Ngayon malinaw, siya ang tunay na target ni Espineli. Nabalot ng takot ang mansyon ng Guerrero. Mariing sigaw ni Miguel. "Hindi ako magbibitiw." Mariing sagot ni Jackie. "Hindi ako makukulong." Ipinakita ng kanilang mga salita ang walang katapusang landas ng kasakiman at panlililinlang, at ang trahedyang kaakibat nito. Bago pa makasagot si Roberto, yumanig ang buong mansyon. Umuga ang mga dingding na para bang binomba mula sa labas. Dumating na ang kaguluhan sa kanilang pintuan.
nagsimula ang bagong kabanata ng pagkawasak. Ang ambulansya ay bumangga na sana sa truck, habang ang ama sa loob ay sumisigaw. Hindi tayo mamamatay dito. Ngunit sa huling sandali, pumutok ang isang bala. Tinamaan ang gulong ng truck, napaatras ito at nagbukas ng makitid na daan. Sa siwang na iyon, nakatakas ang ambulansya. Napalingon si Tanggol, nanlaki ang mga mata. Nakatayo roon si Brando, pawisan, naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim nito ay may nakatagong pakiusap. Tanggol, ikaw ang magpasya. Mariing sigaw ni Tanggol habang nakikipaglaban sa mga tauhan ni Miguelito. Hindi ko hahayaang mamatay ang batang iyon, kahit pa siya ay gerero. Mabigat ang tinig ni Brando. Dahil dapat mong malaman, ang batang nasa ambulansya ay hindi lang apo ni Don. Kapatid mo siya, anak ng iyong ama. Nanlamig si Tanggol. Bumagal ang mundo sa paligid. Hindi mo ako nililinlang? Bulong niya, umiling si Brando. May DNA test, mga dokumento. Itinatago nila ang lahat, pero hindi ko hahayaang mamatay ang batang iyon. Biglang sumabog ang likuran ng ambulansya. Bumagsak ang mga nakamaskara, kumalat ang kaguluhan, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. Mula sa usok, lumitaw si Miguelito, nakasakay sa itim na jeep na parang multo. Tanggol, malamig niyang sabi. Tumigil ka, iwan mo ang hindi iyo. Mariing sigaw ni Tanggol. Sinadya mo ito, ang bata ang target mo. Ganoon ba kalaki ang uhaw mo sa kapangyarihan? Malupit ang ngiti ni Miguelito. Hindi ako. Ang sariling ama niya, si Don, ang gustong mawala siya. Nayanig ang loob ni Tanggol. Ano ang ibig mong sabihin? Sagot ni Miguelito. Simple, ang tunay na tagapagmana ang pinakamalaking banta. Natatakot si Don, mahina siya, kaya tatapusin ko ang trabaho. Sumugod si Miguelito, hinarap siya ni Tanggol. Ang kanilang banggaan ay parang dalawang leon sa digmaan, mga kamao at sipay yumanig sa lupa. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng bata mula sa ambulansya, pumasag sa puso ni Tanggol. Hindi ko hahayaang mangyari ito, sigaw niya. Walang batang gagamitin sa laro ninyo para sa kapangyarihan. Isang mabagsik na suntok ang tumama sa panga ni Miguelito, napaatras siya. Ngunit bago pa makalapit si Tanggol, dumating ang bagong puwersa. Mga armadong lalaki sa itim na uniforme at baluti. Mas madilim, mas nakakatakot. Inalis ng kanilang pinuno ang helmet. Natigilan si Tanggol. Buhay si Don Gustavo. Mas malakas, mas malupit kaysa dati. Malamig ang kanyang tinig. Tama na ang dramang ito. Ako ang magpapasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Duguan ngunit nakangisi si Miguelito. Ito ang tunay na halimaw. Nakatigil si Tanggol. Walang masabi si Brando. At ang bata sa ambulansya ay nanginginig sa takot. Ilang pulgada lamang ang layo ng taong gustong burahin ang kanilang mundo. Walang kikilos, utos ni Don. Ngayong gabi, isang pamilya ang mawawasak. Sa sandaling iyon, narating ni Tanggol ang pinakamalaking pagliko ng kanyang buhay. Hindi pa alam ni Don, ang lalaking nakaharap sa kanya ay sariling anak, minsang pinahirapan at iniwang halos patay. Samantala, nagtanong si Sonia sa kanyang grupo. Kumusta na kayo? Sagot ni Angkong. Wasak na lahat. Talo na tayo. Ngunit may bago silang kakampi, isang dating pulis na si Maro. Si Kidlat, na dati nagduda, ngayoy nakakita ng kanyang galing. Dagdag ni Teban. Makakatulong sa atin ang karanasan niya sa pulisya. May nagtanong, tao ba siya ni Espineli o mananatili sa atin? Sagot ni Lucio, hindi pa sigurado, pero magagamit natin siya. Kailangan natin siyang maging kaibigan. Siya ang susi para maagaw natin ang negosyo ni Espineli at maging mas malakas sa mata ng Vice. Samantala, tanong ni Bulldog, ano na ang gagawin sa tinulungan natin? Sagot ni Dolfo, ano pa? Hayaan na siya, natulungan na natin.
Mariing sabi ni Fanso. Huwag na tayong makisangkot pa. Delikado. Dagdag ni Eneng, sobra na ang problema natin. Nagtatago tayo, hindi matalinong pumasok sa bagong gulo. Sa huli, mariing sabi ni Tanggol, tama kayo, natulungan na natin siya. Doon na nagtatapos, hindi na tayo makikisangkot, hayaan na natin siya. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.